Good day everyone. So, ang video na ito para to sa mga kasagutan, okay? Sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba talaga, maganda ba talaga ang magtrabaho dito sa Finland. Okay, kasi maraming nagtatanong. May mga nagme-message sa akin, nag-aaral sa HSS or Work in Finland, sa Silk Road, sa Topmake. Okay, so yun kasi yung mga school/agency na shinare ko sa aking pagbablog. Okay, so maraming nagtatanong kasi recently may mga nagme-message din na hindi naman pala daw ganun kalaki yung sahod na matitira. Yes, malaki yung sahod sa kontrata pero maraming kaltas. So yun yung wino-worry nila. Okay. So, I'm giving you no options here, guys. Kayo na lang po yung magdesisyon, okay? So, hindi ko naman kasi kayo pwedeng diktahan, di ba? And, hindi ko rin sasabihin sa inyo na sobrang laki. So, i-explain ko na lang sa inyo, okay? So, ganito kasi yan. First kasi, for example, kung ikaw ay nasa Hong Kong ngayon, isa kang OFW sa Hong Kong ngayon, na nag-a-apply ngayon sa Finland or nag-aaral na, processing na yung papers mo para makapunta dito, okay? I think advantage kapag nasa Hong Kong ka. Kasi aminin naman natin na kapag nagtatrabaho tayo sa Hong Kong, domestic helpers, di ba? Ang pinakamalaking nasasahod talaga dyan, although merong mangilan-ngilan na nagsasahod ng mga 10,000, yung mga British yung kanilang mga employer, okay? But most commonly talaga, okay? Ang nakakapagsahod lang dyan is talagang minimum lang, which is, I think if I'm not mistaken, nung umalis ako sa Hong Kong, yung pinaka-minimum na salary lang talaga is around 4,700 or 4,800, or iba hindi pa nga umaabot dyan. Or merong nagsasahod ng 5,000 Hong Kong dollars. So, depende sa employer mo. So, kung nanggagaling ka dyan at nag-a-apply ka ngayon sa Finland, I could say na that's the best move. Okay? Kaya nga ako nandito kasi I know na mas malaki talaga yung masasahod ko dito sa Finland. Okay? Halos triple. Yes, totoo na maraming kaltas kasi talaga yung tax mandatory. Okay? At hindi lang tax ang nababawas sa sweldo, kundi may mga insurance pa yan. At saka, parang alam mo yun, para sa future mo, parang yung government na rin ng Finland ang mismong nag-iipon para sa'yo. Okay, so may kinakaltas din siya dyan sa salary mo. So, hindi naman talaga ganun kalaki. For example, nagsasahod ka ng mga 2,000 plus. Okay, so parang ang nababawas sa'yo all in all, kasama na yung tax mo doon is about 300 something. So, depende nga sa sahod mo. At depende din sa dineclare mo kung magkano yung salary mo sa isang taon. Okay? Usually, 6 point something up yung percentage ng kanilang tax sa mga ganitong work like caregivers, assistant nurse. Okay? So, yun yung percentage ng tax na binabawas nila. So, ang masasabi ko na talagang mas lamang naman talaga dito kaysa magtiis kayo sa Hong Kong. So, yun yung number 1 na pinakamaganda kapag ikaw ay isang OFW sa Hong Kong. However, may mga nagme-message po sa akin na mga nurses, okay? Mga caregivers sa ibang bansa. For example, caregivers sa Israel. Ang daming nagre-reach out sa akin ng mga caregivers sa Israel. At ang trabaho nila doon is caregiver, private caregiver. Okay? So, 24 hours, 24/7 silang nagtatrabaho kasi nasa bahay. Okay? So, malaki naman yung sahod nila kasi libre na nga lahat. Accommodation, foods. 'Di ba? So, parang may nag-message sa akin, umaabot sila ng 100 plus na malinis na yun. Okay? So, ang disadvantage lang doon is hindi sila laging may day off. Hindi sila nakakalabas anytime na gusto nila. Kasi kulong sila sa bahay. At yung trabaho ay napakahaba. Sabi ko nga, halos 24/7. So, yun yun.
Pero, kung pag-uusapan sahod, totoo, mas malaki yung nasa-save ninyo. Okay? Kayong mga caregivers na nagtatrabaho dyan sa Israel, saan pa yung bansa, nakalimutan ko yung isang bansa na nag-message din sa akin na nakaka 100 plus na siya, malinis na. Okay? So, kung salary-wise, money-wise, siguro nga, mas nakakapagsweldo kayo ng malaki dyan. Okay? So, explain ko na lang yung advantage mamaya. Ngayon, may mga nurses din na nagme-message sa akin from Saudi, from Qatar, sa Middle East. Okay, silang mga nurse, nagtatrabaho naman talaga sa hospital. So, may nagsabi na 150 something yung mga nakukuha nila. I know, malaki talaga yung sahod ng mga nurses sa Middle East kasi may mga friends din naman ako dati pa at alam ko malaki talaga. And then, parang nakita nila yung Finland, some may nag-a-apply. Okay. So, ito yung advantage. Okay, sa salary-wise, of course, mas advantage dyan kung saan kayo nagtatrabaho kasi sa hospital kayo nagtatrabaho, mas malaki talaga yung sasahurin nyo. Pero, dito kasi sa Finland, once na nakapag-start ka na ng trabaho dito, nakapasok ka as caregiver, ang lahat, I'm sorry to tell you guys, pero para sa mga nurses ha, pag pumunta kasi kayo dito sa Finland, ako, although hindi naman talaga ako nakapagtapos ng nursing, pero nag-caregiver ako, nag-aral ako ng caregiver, I have a certificate, and nung nag-apply ako sa work in Finland, which is yung school agency ko, ang binasehan talaga sa amin doon, kasi galing ako sa Hong Kong, is experience. Okay? So, yun yung mga nare-required nila. Kasi, nga naman, pagdating dito, pag caregiver ka, mag-aalaga ka ng mga matatanda at hindi naman sa hospital po yung trabaho natin, kundi mag-aalaga ng mga matatanda sa nursing home. Okay? So, bilang kahit na sabihin yung hindi kami nurse nang galing doon sa Hong Kong, pero may mangilan-ngilan naman ng mga nurses talaga nakapagtapos. Okay? Pero binasehan sa amin experiences. So, yun. So, ngayon guys, okay, ito yung advantage kapag nandito, nakarating kayo sa Finland, nakapag-work kayo. Yes, sa unang pagdating nyo dito, first year, second year, maaaring hindi pa ganun kalaki yung sahod, hindi pa ganun kalaki yung sasahurin. Siguro mga nag-minimum lang kayo ng mga 80 to 90. Okay, so, parang malinis nyo na yan, kaltas na yung bahay, pero yung foods nyo at mga personal na mga kailangan, hindi pa bawas dyan. So, nasa pagbabudget mo yan. So, at first to second year, ganun lang yung magiging sahod mo. Pero, ang kagandahan kasi dito, once na nakapag-work ka na as caregiver or nurse, assistant nurse, okay, in a week, in a day, ang work namin is 7 to 8 hours lang. Okay? So, may minimum oras talaga yung tatrabaho namin. So, i-divide yan in 1 month. Minsan, may pasok kami ng 7 hours lang. Minsan, 8 hours. Okay? Kasi divide na nila yan. And then, ang kagandahan kasi dito, pwede kang mag-part-time. Kasi ang haba ng oras na free time mo. For example, morning shift ka. Mag-start yung work mo ng 7 a.m. to 3 p.m. 3 p.m. Okay? So, that is about 8 hours. Okay? 8 hours yung work mo. Ang kagandahan kasi dito, once na nagtatrabaho ka sa nursing home, assistant nurse or caregiver ka dito sa Finland, pwede kang mag-part-time. And usually, ang ibang company, for example, iba yung company kasi namin hindi ko nababanggitin kung ano yung company namin pero iba yung company namin at ang dami-daming company dito ng mga nursing home yung hinahawakan nila. So, talagang nangangailangan sila ng mga nagpa-part-time. Alam nyo kung bakit? Kasi, mas malaki kasi pag pinag-overtime kasi nila, yung mga regular employee nila, mas malaki ang nababayaran nila. Okay? Mas malaki yung napapasahod nila. While, pag kukuha sila ng part-time, mas konti. Kasi pag regular employee, pag lumagpas kasi sa oras na kumbaga nasa minimum na, kumbaga nililimitahan nila yung oras kasi pag lumampas yan doon, ang 7 hours mo is parang
lumampas ka 7 to 8 hours, parang nagiging double pay siya. So, may overtime ka na plus double pay. So, kaya yun yung inaiwasan nila. Mas mapapalaki yung bayad nila sa trabahante nila kung regular employee. Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng part-time. Okay? So, dito, halimbawa, kung gusto mo talaga kumita ng malaki sa morning shift, pwede kang magtrabaho, bayad yun ng company mo. And then sa afternoon, kasi usually ang afternoon shift naman, nag-uumpisa, 7 hours lang yung ino-offer nila, minsan 8 hours kung free ka. Nag-uumpisa ng, halimbawa, alas 4 hanggang alas 9 or alas 3 hanggang alas 9. So, sa isang araw, alam mo yon, sa isang araw, pwede kang magtrabaho sa dalawang company. So, di ba? So, ibig sabihin, malaki yung nai-income mo. Plus, meron kang 2 days day off in a week. So, yung 2 days mo na yun, kung gusto mong magtrabaho, kung gusto mo talaga kumita ng malaki, go ahead, magtrabaho ka hanggat gusto mo. Kasi meron, for now, ako personally, hindi pa ako talaga nagpa-part-time. Kasi nag-aaral pa kami ngayon as assistant nurse, so nagpo-focus ako doon. Okay, ayoko munang ma-stress muna. Ma-stress ng masyado. Tama na ako doon sa kinikita ko ngayon. At the same time, nag-aaral ako. Tapusin ko lang in a year, okay? So, pwede na siguro. Pero may mga kasamahan ako, believe it or not guys, may mga kasamahan ako na, or mga kakilala, na ganun yung ginagawa nila after nilang mag-work dito sa sariling company nila, may part-time sila sa ibang company. And pag day off nila, doon sila nagtatrabaho. So talagang nakukuha nila. And I heard some of my friends na talagang nagsasahod in a month ng 5,000 euro. Okay? So, di ba? Magkano na yun? Malaki. So, nasa sayo lang naman yung sipag. Kaya ito yung masasabi ko sa mga parang nade-discourage na hindi na lang ituloy yung pag-a-apply nila. Nakapasa na sila sa pag-aaral. Ang hirap kaya mag-aral ng finish, di ba? Nakapasa na sila. And yet, nagdalawang isip kasi nga, kukunti na lang daw pala yung natitira. Guys, believe me, disclaimer lamang to ha, ito yung based on my experience and based sa mga nakikita ko, of course, sa mga naririnig ko at mga info na nakukuha ko dito. Sa first and second year mo, parang hindi ganun kalaki yung income mo. Pero syempre, pag medyo tumagal-tagal ka na dito, alam mo na yung kalakaran, madali na lang hanapan ng paraan yung income. Mabilis yung pera dito. Lalo na sa ganitong trabaho na sa nursing home kasi talagang in demand. In demand ang ganitong trabaho dito sa Finland. So talagang makakahanap ka ng part-time. And ito pa rin yung pangalawang kagandahan para sa akin is yung family ties dito is napakadali lang. Okay? Kung ikaw ay pamilyado, may asawa, may anak, under age of 18, okay? Pwede mo silang makuha. So, nasa sayo na yan. Ang family ties dito, ang processing ng family ties dito, sa totoo lang, hindi inaabot ng 1 taon. Meron 7 to 9 months, nakukuha na kaagad nila ang kanilang mga anak at asawa. O diba? So, kung ikaw gusto mong magtrabaho na as an OFW na malayo sa pamilya mo, kung sanay ka na rin, nasa sayo na yan ang desisyon, diba? Pero kung gusto mo na habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa, kasama mo yung pamilya mo, ito yung opportunity sa Finland. Okay? Ito yung i-grab mo na yung chance na yun. Okay? So, yun lang naman, nasa sayo naman yung choice. Okay? At ito pa, pag once kasi nakarating ka dito, it's either nurse ka or caregiver ka, basta nakapasa ka sa pag-aaral ng Finnish language, nakapasa ka sa school nila, pagdating mo dito, mag-uumpisa ka talaga as caregiver. Kasi iba yung standard nila dito eh. Iba yung standard nila dito, kahit na nurse ka sa Pilipinas or nurse ka, may experienced nurse ka sa ibang bansa, pero pagdating dito, talagang madadatnan mo caregiver ka. Mag-uumpisa ka sa caregiver talaga. Tapos, habang inaaral mo yung Finnish language, meron na rin dyan mga about sa caregiving na trabaho. Okay? So, kasama na yan dyan. Ngayon, pagdating mo dito, mag-aaral pa ulit. Kagaya namin ngayon, nag-aaral pa kami ulit as assistant nurse. Okay? Ako nga, gusto ko pa pagkatapos ng assistant nurse, mga 1 taon daw yan, gusto ko pa mag-proceed ng nurse as a nursing talaga.
So, depende sa'yo. Kasi sa nursing home, may mga nurse din kami doon. Okay? May mga nurse din naka-duty. May nurse, assistant nurse, at caregiver. So, yun yung mga kailangan doon. Okay? So, nasa sa'yo na yan ngayon. Kung gusto mo, kasi parang kung ikaw ay isang nurse, parang gawin mo na rin ang Finland na stepping stone mo. Kasi once na naging assistant nurse ka dito, nakarating ka dito, tapos siguro pwede ka namang mag-aral kung gusto mo talaga, kung nurse ka, gusto mo talaga mag-aral sa ibang hospital, or gawin mong stepping stone ang Finland para makarating ka sa iba't ibang Europe country. Kasi once na may certificate ka dito ng assistant nurse, yung certificate mo na yon magagamit mo yun kahit saan sa Europe. Okay? So, nasa sayo naman yan kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung ginugol mo. Kung ginugol mo na makuha yung pamilya mo, kasama mo, then kung nandyan ka na, nakapasa ka na sa pag-aaral mo, then go for it, okay? Yung income naman, to be follow na lang yan, nagagawa ng paraan. Kasi dito, ang daming pwedeng maging part-time, lalo na pag nasa ganyan ka, caregiver, assistant nurse, or nurse ka, maraming magiging part-time dito. Okay? Yung totoo, mahal talaga yung bayad, mahal talaga yung living, mahal yung bahay talaga kung iisipin mahal, pero kaya naman sa sahod. Okay, kaya naman yun. Compared sa pag ikaw ay nasa Hong Kong lang, hay, sobrang nakakapagod yung trabaho dyan. Kaya yung mga nasa Hong Kong, okay, ito yung maging advice ko. Yung mga nasa Hong Kong, wag na kayong mawala ng pag-asa. Kung nakapasa na kayo dyan sa pag-aaral nyo, wag nang ma-discourage, ituloy-tuloy nyo na yan. Kasi I know na hindi ganun kadali ipasa yung Finnish language. Sobrang hirap. Ngayon, may nag-message kasi sa akin na meron daw sila sa school nila, mayroon silang mga kontrata, ganyan, 3 years contract or 1 year contract about to sa babayaran nila. But don't worry guys, okay? Kasi pagdating dito, yung contract, hindi naman forever yan. Pagdating mo dito, pwede ka namang, for example, yung bahay, sila pa nagbabayad. In a year kasi, pagdating mo dito, sila magsisettle lahat ng bayad mo. I mean, nung bahay mo, nung titirahan mo, para pagdating mo dito, wala ka ng problema. Okay, matitira ka na lang. Tapos, yung bahay kasi guys, kumbaga, sila pa yung nakakontrata dyan sa landlord. Kasi nga naman, bago ka makakuha ng kontrata, bago ka makakuha ng kontrata sa bahay sa landlord, kailangan meron ka ng mga IDs dito sa Finland. Since na wala pa naman kayo ID kasi nandyan pa nga kayo, piniprepare na yan ng school agency nyo. Piniprepare na yan para pagdating dito, sila na nakikipagkontrata para yung mga requirements. Sila na rin yung nagmi-meet noon kasi hindi nyo pa kayang i-meet yung mga requirements na yon kasi of course wala pa kayong mga government IDs. Ang dami-daming mga IDs na dapat iproseso pagdating dito. So, kaya ano lang yun, understandable lang talaga na yung bahay na titirhan nyo, yung school/agency nyo muna ang nakikipagkontrata. So, yun yung dahilan. Sa amin, ganun din naman. Tapos, pagdating namin dito, may mga gamit na kami. Meron ng bahay, nakaready na yung bahay, may mga gamit. Tapos, yun na yung binabayaran namin, yung gamit monthly. Kasi nag-provide na sila ng mga lutuan, ng mga bed, ng mga, basta lahat ng mga something na gagamitin nyo sa bahay. Yun yung piniprepare nila, which is very good naman kasi parang hindi ka na nangangapa, diba? Nire-ready na nila ang lahat sa'yo. And kung nagre-reklamo kayo na medyo may bayad, o nga naman, kasi nga naman yung effort, diba? Business din yan eh. School agency, business din yan, of course. Kaya asahan natin na talagang may mga extra charges talaga tayong mababayaran sa kanila. So, sa umpisa lang naman yan, mababawi din naman yan later on, diba? So, yun lang yung real talk ha, walang halong, alam mo yun, yung parang ini-encourage kung ayaw nyo naman, diba? So, yun lang yung sinasabi ko sa inyo na, basta, depende yan sa kagustuhan nyo. Na-explain ko naman na siguro kung ano yung mga disadvantages at advantages. So, nasa sa inyo pa rin yung decision. Ayan, so, thank you so much, ayan, sa mga nag-reach out sa akin para i-clarify yung ganitong mga issue sa pagpunta dito sa Finland. So, I hope yan, nalinawan ko kayo. And thank you so much.
At pag hindi pa kita subscriber, please subscribe naman sa aking YouTube channel and i-share nyo rin sa inyong mga kakilala, yung mga willing na nagdi-dream din na makarating sa Finland or sa Europe para makatulong din po tayo guys. Thank you and God bless you all. Bye!